Just a review of ano yung mga Hindi, kunwari, funds. 2020, 2021, at tapos tingnan natin 2020. Hello everyone and welcome sa isa namang video dito sa ating Wealth Archie channel, and for today ang pag-uusapan natin ay yung top performing na mutual funds for 2024. So abangan nyo kung nasa top performing mutual fund ba yung mga pinaglagyan nyo ng investment last year, and we're excited to share these videos. Yeah, kung kayo ay wagi o sawi. Wagi or sawi. Natin yung mga wagi. Mag-umpisa tayo sa money market fund. Alright. Money market fund, for peso money market funds. Number 3, si First Metro Save and Learn Money Market Fund at 4%. Oh, sarado sa 4%. Oh, not bad para money market fund. Number 2, si ALFM Money Market Fund at 4.05. And number 1 ay si ALFM Money Market Fund na units. Kasi yung kanina shares ito, units, 4.38%. Alright. Ayan. Parang mas mataas yung mga UITF na money market fund, no? Check nyo yung video natin ng mga top performing UITF for 2024. But in any case, maganda pa rin yung performance nila dahil respectable. Yeah. Mas mataas siya sa usual na interest rate ng mga commercial savings account, and at par with the interest rates of most digital banks, no? For 4-point-something%, no? Not bad. At saka ito is, again, these rates are net already. Net na, unlike sa mga interest rates ng digital banks. Pa. I mean, yeah, kasi may 30% tax may withholding tax pa. So, times 0.8 ka pa doon. Yan. Next, money market fund naman na foreign currency. Okay. Isa lang siya. 3.99% si Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund. Oh, hindi kita rin sa 4. Ayan. Tapos, punta tayo naman from money market, punta tayo sa fixed income. Of course. Fixed income, number 3. Ito is peso muna. Number 3, si Philam Bond Fund at 3.23%. Number 2, Coco Life Fixed Income Fund at 4.25%. At number 1, oh, not bad, 5.64% si Philam Managed Income Fund. Yan. Alright. Sorry, may katay pala si Philam Bond Fund sa number 3, si Sun Life of Canada. Prosperity Bond Fund. Yes, at 3.23 pala. So yeah, congratulations sa ating mga fixed income, no, na shares na peso. Punta naman tayo sa foreign currency, no, na fixed income funds. Number 3, si Phil Equity Dollar Income Fund, 2.11. Number 2, si ALFM Euro at 2.34. At number 1, si ALFM Dollar Bond Fund at 3.01%. Oh, not bad. Kesa naman sa dollar, di ba? Savings na wala ng interest. Pero napapansin ko so far, no, sa money market tsaka sa fixed income, parang mas maganda yung performance ng UITF. Bakit kaya? Well, paano ba to? Usually kasi, ganito. Usually kasi fund performance is a function of, number 1, kung gaano kalaki. Tapos, of course, the skill of the fund manager. Of course, the larger the fund, mas mahirap galawin. So, you cannot, go in and out of the market as you would want, no? And karamihan kasi ng mga UITFs na nag-start pa lang is maliit pa lang. So, madali pa siyang... Oo. Lalo na may actively managed, yung AG Capital, maliliit. So, medyo magaling mag-in and out. Pero since mutual funds, malalaki, mahirap nang mag-move eh. So, it's a function of that as well. Next, pumunta naman tayo sa mga balanced funds. Or multi-asset fund. Ano bang tawag nila sa mutual fund? Multi-asset pa rin. Balance fund pa rin. Balance pa rin. Kasi sa UITF, multi-asset fund na tawag nila. Parang multi-level marketing or multi-grain bread. Pumunta muna tayo sa peso denominated. Number 3, si Atram Unicapital Diversified Growth Fund, 3.41%.
Number 2, si PAMI Horizon managed by BPI, 3.89%. And number 1, ang laki ng difference, no? Si First Metro 7-Learn Focus Dynamic Fund at 13.97%. Laki Double digits. Double digit. Kasi itong fund na to, alam ko to, itong fund na to, pwede siya dynamic fund. It can go full fixed income or equity. So, maganda yung pag-profit take nila at yung mga bets nila. Kaya, ayan. Next, pagpunta natin sa foreign currency denominated, 4 lang sila, so 2 lang kinuha ko. Okay. Kasi pag kinuha ko topic, kawawa yung isa. So, number 2, PAMI Asia Balanced at 6.5%. And number 1 si Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund at 11.13%. Not bad. So, foreign denominated itong mga mutual funds na to. Dollar. Does it also follow that they invest in other markets? Yes. Oo. But since balance fund sila, ganun din, no? Some of them equities and some of them are in bonds. Pero mga global market global assets. Market. Oo. Like PAMI Asia, more of Asia, ganyan. Asian securities. But not bad, no? For most especially if you have a dollar portfolio there and you still believe in the dollar for the long term. Okay. Punta naman tayo sa stock funds. Okay, Ayan. equity funds na tayo. Equity funds. Number 3, si Climbs Share Capital Equity Investment Fund. First time ko narinig yan. Ano yan? Before kasi open na siya sa co-op. Okay. Ngayon, open na in individual. Ano ulit ang pangalan? Climbs Share Capital Equity Investment. Climbs na. Oo, gano'n. Akyat. Okay. 6.85%. Yan. Number 2, Phil Equity Dividend Yield Fund. 15.69%. Not bad. And number 1, si Atram Alpha Opportunity Fund. 23.26%. Magkano? 23.26. Not bad, Congrats sa atin. Meron ako dyan. Ay, congrats sa iyo. Sa Atram Alpha Opportunity. Congratulations. Nako. Ayan. At, eto naman, primarily invested in foreign currency securities. Si Sun Life Prosperity World Voyager, 17.06%. Equity rin yun. Pero foreign currency. Yes, foreign currency. Ayan. So, notable naman yung first and only exchange-traded fund natin na sumusunod. FMETF? Oo, sumusunod sa index. Yeah, it gave 3.25%. So, ayun. Yun lang masasabi ko. For the Philippines. So, si FMETF ay 3.25%. Yes. Oo. So, which is interesting if you compare it dun sa mga index funds. More or less, pare-pareho lang din talaga yung performance. Kasi they have the index Oo. Diba? But also interesting, no? Again, mga ka-arking, sinasabi natin, as well yung diversification. You just don't diversify between asset classes like equity, balance, fixed income, money market. You know, you also diversify across regions. Yes. Philippines, Asia, world, US, di ba? Kasi again, kapag hindi maganda yung sentimento ng Philippines, then pag Philippines ka lang, walang nangyayari. Right? So, you can leverage on wherever the money goes. And I also think na may value din yung pag-diversify in terms of, I would say, meron kang assets na nabibigay ng dividends or passive income. Okay, Mas meron kang assets na ang purpose mo ay price appreciation. Talaga yung malaki ng value. Oo. Pero may mga funds ngayon have both. Yes. I think pwede natin pag-usapan yan next time. Yung meron ka ng price upside, may dividend ka pa. Yung isa nagbibigay. Ang quick example dyan is REITs. Yung mga REITs. REITs. REITs pala. Ang REITs, meron kang price appreciation. But at the same time, may mandatory kasing dividends 90%, sila. Diba? 90% dapat ibigay. May dividends siya. So, may passive income. And maganda. Actually, yan yung yan yung naisip kong parang strategy for myself in 2025 kasi I was able to see na ang dami kong mga assets na for price appreciation. Okay naman sila. Pero sabi ko, what if I also start
accumulating yung mga nagbibigay ng Dividend. passive income, particularly dividends. Anong balak mo sa passive income? You consume it or you reinvest it? I-reinvest. But ultimately, mapalaki ko siya in such a way na yung dividends niya would be enough for my basic cost of living. Tama. So, ganon. Particularly yung medyo quote-unquote sure na may dividends like yung REITs, di ba? Kasi REITs are mandated by law to distribute 90% of their its income, if I'm not mistaken. Yeah. Ayun. Kasi yung iba, hindi mandated eh. Tapos may mga stocks na talagang historically nagbibigay ng regular dividends. So, yung mga dividend-paying stocks. Pwede. And if may makita tayong maganda, mga preferred shares. Kasi yun din, Saka maganda sa preferred shares is not as volatile. Yes. Yung movement niya. So, more or less, stable price, stable dividend. So, yeah, maganda siya. Yeah. So, sa mga ka-RK natin nanonood ngayon, may mga mutual fund investments ba kayo na nabanggit namin? If so, then congratulations. Kung wala naman, okay lang. Hindi maibig sabihin, tanggalin na nila yung investment na yan o kung wala sila sa top performing. Pero siguro kung mga 5 taon nang yeah. Pag may mga 5 taon na or 3 taon na medyo, parating laggard. Baka pwedeng na nilang... It's time to rethink. 1-2 years, sige. Pwede pa, 1-2 years. Kasi baka mamaya, sinwerte lang. Or, may ganun din kasi sa sa fund management. Minsan swerte, minsan malas. Or it's also a function of the market, di ba? Pero kung 3-5 years consistent na balago, yes, it's time to rethink. Pero ako, usually ang strategy ko dyan, kunwari meron akong fund. Tapos, napansin ko 3, 4, 5 years, talagang hindi siya top performing, no? Or I would say na hindi rin naman siya last, pero nasa bottom half. So, para sa akin, ang usual na strategy ko doon, hindi ko na siya lalagyan. Hindi na ako magtatapos sa kanya. Stop na. I will find another one. Not necessarily na tatanggalin ko na siya tapos ililipat ko sa iba. Parang shift of faster forward. So sa akin, hindi ko na siya dadagdagan, mag-invest ako sa someone with better opportunity. Tapos, later on, sabihin natin after 3-4 years, talagang lagger siya. That's the time na kukunin ko siya. So parang cool off muna. Cool off muna tayo. Hindi na ako magtatapak muna sa... Do you think that's a good strategy or is it better na kunin ko na sa lahat tapos I already shift to the better horse? So ako tatanungin? Actually, maganda rin yun. Kasi minsan may tinatawag na reversion to the mean, di ba? Yung mga top performing usually, pag bumagsak ang market, like si Atram Alpha. Ganun nga, pag akit ng market, up yan. Pag down ng market, patalo talaga yan. So, okay din na you stay din muna para any which way, kung meron kang fund na medyo volatile nga, na, malakas ang palo pakit pababa, at least meron ka nandoon lang. So, kumbaga stable. So, okay na rin yun. Ako naman, isa din reason is, just to be safe na baka mamaya yung nilipatan ko, hindi naman pala ganun kaganda. Yeah, or diba? Baka sinwerte lang. So at least, sa next time na magre-rebalance ako, hanap ulit ako ng bago, tapos baka mamaya itong dalawang dati ko ay hindi pumalo yung luma ko, tapos yung nilipatan ko hindi pala ganun kaganda. Di, alam mo yun, mas maganda, mas madaling mag-shift ng mga funds without really yung impulsive decision na, ay, tanggal na lahat, tas lipat dito, tas, ay, bali, tanggal ulit. So, mahirap yun, yung parang parang performance chasing. That doesn't work well. So, sa akin, parang slowly but surely yung pagre-rebalance. Ngayon, sabihin na natin, usually naman ako, mga 5 years or so, pag talagang below, average yung performance ng isang fund, that's the time na ililipat Thinking ko siya. of it, baka pwede tayong gumawa ng video na yung mga previous 5 years, tinan natin yung tapos pwede. We can compare yung trend. Since 2025 naman, so, top performing funds for the past 5 years. Top performing funds for the past 5 years. Or just a review of yung mga Hindi, kunwari, 2020, 2021, tapos tingnan natin kunwari, di ba? Tingnan natin kung sino yung
consistent na top performer. Okay. Turning around. So, ganun na lang. But well, anyways, in any case, i-comment din nila kung anong gusto nyo makikita para malaman natin ang pulso ng masa, ang pulso ng bayan. So, that's a future video na aabangan ninyo. And I hope marami kayong nakuha dito sa video na to na investment tip at nakaisip kayo ng magandang strategy para sa inyong portfolio. So, if you like this video, then please give it a thumbs up and share to your friends. At click the notification bell para malaman nyo kung meron tayong kaabang-abang na educational video. And I hope ay nakasubscribe na kayo sa ating YouTube channel. At sabihin nyo na rin yung mga friends niyo na mag-subscribe. And that's it. Hanggang sa susunod nating video. Paalam! Bye!